Ating Biblia sa lugar ng Romans chapter 13. Hindi ko alam kung mag-preach ngayon. Ako ata ngayon. Sabi ko, baka si JV. Hindi ko alam. I guess ako nga siguro. Tinakapaganda naman ako ng isang lesson. Romans 13:11. Tayo po'y tumayong lahat. And let us read all the verses hanggang 14. Romans 13 verse 11, and that knowing the time, and now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Tayo po'y manalangin. Father in heaven, we thank you for the privilege that we can have to study the Bible. Salamat, Panginoon, na sa bayang ito kami po ay malaya na nakapagtitipon at nakapag-aaral. Samahan mo kami, turuan sa aming pong talata na binasa, na ito po ay mabitbit namin patawid sa panibagong taon, na kami po ay magising sa aming pong pagkatulog. Salamat, Panginoon, sa iyong mga anak narito, pagpalain po ang iyong lingkod, at ikaw po ang magturo sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po. You may be seated. Awake to a new year. Ito po ang title, Awake, gumising sa panibagong taon. Now, ito pong New Year's Day, alam mo parating New Year's resolution, yan ang uso eh. ano ang ating resolution? And it is a time when people stop and pause and make a reflection. Ano bang aking mga nagpagkukulang? Ano bang aking gustong gawin? Looking ahead, looking back. Now, itong New Year's resolution, alam mo, in a way, okay din ito eh. Kasi, alimbawa, Bible reading. Ano ba, yung iyong prayer life, o kaya yung iyong visitation program, yung iyong, alam mo, parating ang late sa choir. Hindi ko alam pero I'm sure may nalilate ka sa ganyan. Yung jeep mo down. So okay naman, papunta sa panibagong taon, yung ating lethargy ay mawala. Tayo magkaroon ng panibagong, excitement. Kasi listen, alam niyo, ang pinakamabuting amo ay ang Diyos. And ang Panginoon, laging naririyan. Hindi tayo pinababayaan, iniingatan tayo, ginagabayan. Kaya alam mo, kung maglingkod ka sa Panginoon, isang pribilehiyo talaga. And, now sometimes, bilang pastor, I may not feel privileged, but I am. Because I serve a living God na maraming religion, they serve a dead God. They serve a non-existing God. Pero tayo naglilingkod sa Diyos na buhay. Kaya sa panibagong taon, maganda mag-reflect din tayo eh. Ano bang mga babaguhin natin? Pagbubutihin sa gawain ng Panginoon. Now, sometimes, we fall asleep spiritually. Alam mo, kahit gising ang ating katawan, ang ating diwa, minsan spiritually nakakatulog tayo. Yung pag-aakay ng kaluluwa, dati active, yan nga ang nangyayari, no? Pag Bible student, active. Pagka-graduate, inactive. Ang tanong ay bakit? Bakit mo ginawa sa 4 na taon ang maglingkod sa Diyos?
Because you have to. Not because you love God. Alam mo sa akin, alam mo, pagka-graduate, ang mga staff ganyan eh. Alam mo mga staff, minsan iniisip ko, ayoko naman per se, no, dapat, kasi baka isipin ng staff. 3 po kami. Umbira, hirap mag-staff kasi you're always pressured, di ba? Pero in a way, hindi tayo naglilingkod kasi nape-pressure. Naglilingkod kasi mahal mo yung pinaglilingkuran mo. Na kung tayo naglilingkod kasi tayo ay staff member, di ba? Pag hindi na tayo maglilingkod. O kaya naglilingkod tayo kasi tayo ay maraming blessing. Pero nagbabago yan eh. Dapat tayo magising sa ganyang klase ng pagkatulog. Yung hindi na tayo, wala, katulad ng Sunday school. Alam mo, ang daming hindi nagsa-Sunday school. Ano iniisip ko nga ito, mga to? Ako ngang pastor nag-aaral, ang tagal ko ng pastor since 1996. Hanggang 26 na eh, 96. So, 30 taon na pala ako na nagpapastor itong dadating na taon. Eh, nag-aaral pa rin ako eh. Pero alam mo yun, yung ganyang attitude, hindi na nagsa-Sunday school, wala nang prayer life, wala nang devotion sa umaga, abay ibalik. Hindi ka naman, para kasi inisip natin, lugi ba tayo sa oras, sa ganito, sa ganyan? Hindi. Because when you invite God to be a part of who you are and what you do, lamang ka eh. Kasi meron kang backup na, di ba, na kagaya ng Panginoon. So, isa pa, dapat maunawaan natin, we are living sa reality that there is an invisible war. Araw-araw tayo ay may kalaban. Pag hindi ka nagising, para kang nakipag-boxing na tutulog-tulog, ay babagsak ka. Meron tayong war every day. Simula sa temptation, hanggang sa laziness, ang dami nating yung katamaran sa gawain ng Diyos. Eh, pag hindi tayo nag-ingat, ay tayo ay parating, knockdown. So there is a war that is raging. And we need to wake up and see the enemy. Yes, hindi natin nakita, spiritual, we're not dealing with flesh and blood. Pero listen, meron tayong kalaban eh. Meron tayong kalaban. At yung mga bagay na yan, dapat tayo ay gising para makipaglaban. So therefore, it's time to wake up. Kasi meron tayong pinaglalaban dito eh. Tanyo pwede natin sabihin, i-cancel na lang ang prayer meeting. Pero may pinaglalaban tayong mga taong pinagpipray. Di ba? Meron tayong mga taong inilalapit sa panalangin eh. Kung wala tayong prayer meeting, di ba? Ay, napakadali sabihin natin, wag na lang kasi mamayang gabi, di ilipat natin lang sa umaga. The reason we need to wake up is, una, tingnan niyo ang ating mundo. Ang mundo natin na hindi pabuti. Pasama. Ang mga bata, palayo sa Diyos. Napansin niyo ba yun? Ang mga bata, patigas ng ulo. Siguro gawa ng social media kasi ang daming nakikita dyan eh. Kaya kayo mga magulang, huwag niyo basta bigyan ng saksakan ng gadget ang mga bata. Kasi kahit ngayon mga games, mga demonic ang mga features. At kahit mga cartoons ay hindi pumapasa sa mga ethical standard ng Kristyan, ng Biblia. Ngayon, pag hindi ka magigising sa reality na, teka, may kalaban tayo. Ay wala. Ay ang mga anak nyo, listen, ang mga anak nyo palayo ng palayo sa inyo. Hindi, kasi hinahatak nga ng mundo eh. Kaya nga, I'm saying may enemy. Kailangan tayo magising at ipagtanggol ang mga anak, ipagtanggol ang pamilya, ipagtanggol ang pamantayan. So, di ba, nakita natin sa mundo, ang mundo walang standard. Wala talaga. Alam nyo ba't ako nagdadamit pag every time may service? Kasi I'd like to keep a standard. Wala nga lang akong coat. Medyo kasi, Pero I try to dress up for church. You know why?
Because a lot of people don't dress up. Bay, paglaban naman natin ang panambahan. Kasi sa lumang reliyon, sisimba, naka-shorts pa eh. Aba, pag tayo na nagsimba, tayo may harap tayo sa Diyos. Di ba, may mga dapat ipaglaban. Ipaglaban natin. Yung mga kabataan, yung pamantayan, yung mga ganyan. Dapat, kasi pag hindi, mga kapatid, ay wala. Palayo tayo ng palayo sa Diyos. Natin yung mga simbahan. Ang mga simbahan, lalo yung mga kulto. Kahapon may nakausap akong ibang mga apostolik. Iba sa kanila. Puro sila miracle. Sabi ko, tamo, hindi niniwala. Tinanong ko salvation, iba ang sagot. Sabi ko, nako, malabo ito. Ang dami natin kailangan ipaglaban eh. Ipaglaban natin yung mga unsaved para sila ay maabot. So, tandaan natin, we have only so much days left at para maglingkod sa Panginoon at darating na ang Panginoon eh. O kaya, hindi natin, siyempre, mamatay naman tayo one day, pero meron tayong konting panahon. Kung tayo hindi magigising, hindi natin may paglalaban. Ngayon, patungo sa bagong taon, dapat magising tayo, parang yung assessment, yung kay Brother JV lesson last Sunday, make an assessment ba? Kasi punta ka sa bagong taon, tingnan mo kung ano bang mga kailangan gawin. And consider the opportunities that we have. Ang mission work ay alam nyo, kung meron tayong 10 missionary, I think I can deploy you somewhere. Ay kung sa Vietnam na lang, ay napakadaming lugar sa Cambodia, sa Indonesia, ang Indonesia rin, doon sa kay Pastor Peter Ayon, 3 milyon, isa lang siya. I mean, saan naman nakakita ng ganon? Napakadami ng opportunity. And remember, in heaven, we cannot win souls. You better do it here while you can. Hindi ka na I guess makaka-special number pa tayo sa langit kasi we will always praise God. Pero alam mo, yung maraming ginagawa natin, dito lang natin magagawa. So tayo kailangan ay gumawa na. Kasi habang tayo naririto, una, a call to wake up. A call to wake up. It is possible for Christians to be spiritually asleep. Di ba? Posible yun eh. Kasi nga, ang kausap ni Paul ay mga mananampalataya. Hindi na ba tayo nagising? Gising tayo, oo, pero sa ibang klase ng pagkatulog at pagkaantok, tayo ay tulog. Oo nga't gising tayo kay Kristo. Yun lang ba ang uri ng pagkagising? Maraming bagay tinutulugan natin eh. Hindi lang preaching, yun yung physical, talagang tulog, Pero talagang natutulog din tayo spiritually. Gising tayo sa kamatayan. Pero tulog tayo sa ibang, mga bagay sa pananampalataya. And again, Paul was talking to the believers when he said, it's time to wake up. Kasi kausap niya and knowing the time. Now, and knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. So sinasabi ni Paul, alam niyo ba ang panahon na ngayon? Pwedeng sabihin, yung panahon na yan, wala ka na sa kadiliman. Ikaw ay nasa liwanag na. Knowing the time, what time is that? Yung time na tayo ay nasa liwanag, nagising na tayo eh. That now it is high time to awake out of sleep. Kasi nga, bakit nasa liwanag ka na eh? Di ba? Alam mo yun? Alas 12 ng tanghali, tulog pa. Pwede ba yun? I guess nangyayari sa mga kabataan, Sabi nung mga nakausap ko yung isang nanay, ako naawa sa aking mga anak, kaya matulog lang tulog. Ay naging batugan. Naawa sa aking mga anak. Ay natutuwa ko doon sa maagang gumising at nag-iigib na ng tubig yung gano'n. Namimiss ko yung mga gano'n eh. Yung gising ng maaga. Tayo siguro gising ng maaga, basa ng Bible, pray. At mag-ayos sa bahay, di ba? Ang sinasabi ni Paul, yung attitude ng Kristiyano na tayo parang ang ating napaka-routinary. Alam mo, routinary, wala kang passion. Sisimba ka, wala ka naman joy.
Babasa ka ng Bible, tinatamad ka. Magpe-pray ka, wala kang oras. Yun ang klase na dapat baguhin natin. Kung ganun tayo sa 25, huwag tayong ganun sa 26. For instance, yung ating pagiging maagap, sikapin natin, alam mo, anyway, bagong taon huwag na tayong malate. Diba? Huwag na tayong malate. Pero siyempre, yung mga ganitong panahon, siguro kasi wala sa schedule ito. So, naunawaan ko yun. No, pero alam mo, generally speaking, Sunday school, mag-Sunday school tayo. Kasi ang dami nating pwedeng matutunan. Yung walang passion, alam mo yung mediocrity, yung parang wala lang, yung parang petiks-petiks lang, o kaya yung walang commitment. Yan yung mga pagkatulog natin na hindi magandang klaseng pagkatulog, na dapat gumising tayo. Diba? Dapat gumising tayo dyan. At ang ating paggising ay hindi base sa ating damdamin. Ang paggising ay basta gumising ka. Kasi halimbawa, talagang gusto mong matulog, kahit na, gumising ka, bumangon ka. Therefore, I say that we are to wake up, not by feeling, but by just getting up, because you have to get up. Alam mo, kung may trabaho ka, di ba, sa Lunes, tapos puyat ka sa gabi ng Linggo, kasi kung ano man ang dahilan, abay, Lunes gigising ka kahit hindi mo feel Yun ang ibig ko sabihin. Hindi mo feel magsimba, magsimba ka. Hindi mo feel umagap ka. Bakit? Sapagkat yun ang tama. Alam mo, isang bagay na hindi ka magkakamali sa bagay na tama. Kaya pag kayo nasa truth, hindi ka magkakamali kahit sino kalaban mo. Panalo ka Tama ba maging maagap? Of course. Kahit sino kalaban mo, kahit sino ka-debate mo, parating tama, kasi tama yon. Di ba? Ang tama kasi is absolute. The Bible is absolute. That's why when you live your life according to the book, ay walang mananalo sa'yo. Kasi parating tama. Now, so, if you wait on the feeling to come before you wake up, you may not wake up. Kasi, magbabasa ako ng Bible pag ako ay may ganang magbasa ng Bible, ay hindi ka magbabasa ng Bible. Kailangan, i-decide mo yan. And by the way, let me say this. Ang ating religion, hindi always receiving. Listen to me Ang ating faith is not just about receiving, it's also giving. Huwag tayong maging parasite na parating gusto ko lang ako'y tatanggap. Learn to give. Because it's better to give. Di ba? Kasi pag tayo parating, gusto ko ako'y sisimba, gusto ko maganda ang message, gusto ko magaling ang mga awit, ba't hindi ka kaya pagkatapos ng simba kayo maglinis ng mga hymnals? Di ba? Kasi kaya tayo nagiging lethargic. Alam mo yung parang walang, kasi gusto natin parati, ako, gawan mo ng di ba? O ikaw, kayo po mga membro, kayo ano ang inaambag nyo? Kayo na may naambag. Abay, hindi tayo pa mag-enjoy lang sa ganito. Tayo ay pinagsisikapan natin lahat ng ating ito. At tayo dapat ay nagtutulong-tulong. Okay? So, kailangan tayo bumangon, magising, at bumangon, kahit hindi mo feel bumangon, ay bumangon ka. Di ba? Kasi yun ang tama. It's a call to wake up. Sa sinasabi ni Paul, it's high time. In other words, mataas na ang araw, bumangon ka na. Ang tagal mo ng Kristiyano, hindi ka ba nagsa-Sunday school? Parang sabi niya Abi, kailan ka magigising? Di ba? Now, isa pang bagay, bakit tayo dapat magising na? Tingnan nyo verse 11. For now is our salvation nearer than when we believed. Ano yan? Malapit na ang ating kaligtasan. Simula nung tayo nanampalataya. Alam niyo ano yan? Second coming. Alam niyo, pag dumating ang Panginoon, yan ay salvation from the presence of sin. Kasi, nandito pa rin tayo sa mundo Tayo maliligtas. Yung sabi ni Kim, ang salvation, tatlong bahagi. Salvation, sanctification, glorification. Yun yung natin From the penalty of sin
save ka na. Pero nando ka pa rin sa yung presence of sin eh. Pag tayo nag-glorify, wala na tayo sa presence ng kasalanan. And that's why yun ay salvation, sinalba tayo eh. So yun sasabi ni Paul, hindi nyo ba alam, it's high time na magising kasi malapit nang dumating si Kristo. At yung malapit nang dumating si Kristo, anong tanong? Anong ginawa mo na kay Kristo? Anong ginawa na natin sa Panginoon? Wala na tayong panahon. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse number 2, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Ang pagbalik ng Panginoon ay, like a thief in the night. Verse 4, but you, brethren, are not in darkness that day should overtake you as a thief. Wala ka sa dilim para ikaw ay ma-overtake nangyari. Hindi mo napansin. Hindi. Darating na ang Panginoon. Kaya nga sasabi ni Paul, going back to our text, it is high time. Kasi malapit na tayong masalba sa ating, malapit na tayong, dumating ang Panginoon para kunin tayo at maitakas tayo dito sa lugar ng kasalanan. Yan ang dyan eh. So we have not much time left. Kaya hindi ito yung panahon, mga kapatid ko, na para tayo mag-relax. Hindi. Tayo dapat ay magpakapagod kasi listen, pagdating natin sa langit, the battle is over. Ano pang battle ang hahanapin mo? Wala na nga eh. Nung Monday, pumunta kami nung aking mga barkada na pastor sa Maynila. Nung Monday, medyo pagod. Sabi ko dito kay na Pastor Chody, sabi, alam mo, it feels good na minsan kami bilang talaga nakapagod sa ministry, medyo may R&R, di ba? May konting relaxation, recreation. Pero sabi ko, alam mo, ang langit ay wala sa katiting ng langit. Di ba tayo, di ba? Nakasama niyo yung mga family niyo, ang saya. Pero ano yun sa kasiyahan sa langit? Mga kapatid, ang isang dahilan magiging masaya tayo sa langit, napagod tayo sa pakikipag-battle sa lupa. Kasi alam mo, ang sarap magbakasyon pag after, ang sarap matulog pagkatapos ng isang buong araw na pagod na trabaho, di ba? Kaya alam mo, pag akyat sa langit, maganda kung marami tayong bit-bit na ginawa para kay Kristo. Mga kapatid, alam nyo, baguhin natin yung thinking eh. Alam mo, ipagamit ang buhay sa Panginoon, wala nang mga reservation. Gawin pagdating doon, wala, hindi ka na maglilingkod. Dito ka na gumawa. Dito na tayo gumawa. Sabi ngayon, ang tanong, anong gagawin? Ay marami. Kung gusto nyo ng day job, sa office marami. Kahapon may mga tao sa office, nung Monday may nag-deposit, may may mga gagawin eh. Sabihin nyo lang at bigyan ko kayo ng Pero darating ng Panginoon, like a thief in the night, hindi natin alam kung kailan, pero pag dumating siya, wala na tayong magagawa na paglilingkod pa dito sa lupa. Okay, pangalawa, a call to wake up, a call to clean up, a call to clean up. Our lives should reflect the light of Christ. Look at verse 12, verse 12. The night is far spent. The day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness. In other words, anong larawan yan? Sabi ko una, our lives should reflect the light of Christ. Ito ang larawan. Yung tao, buong gabi, he was out on the town all night. In darkness and reveling and drunkenness. In other words, tayo ang tagal na natin sa dilim. Kahit anong tagal ng gabi, darating ang umaga. At ang sinasabi ni Paul, the night is far spent. We have lived our life in the night, and which a night represents darkness, sin. Light represents day. The day represents the light and the truth.
Ang sinasabi ni Paul, ang tagal na natin sa dilim. Doon na tayo sa liwanag. Ang tagal na natin dyan, mga kapatid. It's about time na tayo maglinis ng buhay. Maglinis. Lahat kasi tayo nadudumihan. So, kaya nga, anong time yan? Anong time na ba yan? Ito yung, tayo yung, ang panahon natin, sinasabi ni Paul, tayo nasa panahon na ng liwanag. Tapos na tayo sa gabi. Tapos na tayo sa kadiliman. Andito na tayo sa panibago. We are to move therefore from night to day, ay tayo dapat ay lumipat na. And we are, in other words, we are not the children of the night. We are the children of the day. Therefore, dapat ang buhay natin ay nasa liwanag, wala sa kadiliman. Anong sabi sa verse 12? Sabi diyan ay, let us therefore cast off the works of darkness. In other words, yung mga gawa ng kadiliman ay iwaksi. At sapagkat ang mananampalataya ay walang lugar sa kadiliman. Tayo'y anak ng liwanag. Kaya doon tayo sa liwanag. Okay? So, iwaksi na yan. Yung mga gawang mali ay baguhin na yan. At pero notice yun, hindi ko ito nakita kaagad. Tignan sa verse 12, and let us put on the armor of light. Tignan niyo po yan, at isuot natin yung kalasag ng liwanag. Una, anong ibig sabihin? Una, tayo nasa battle. Ba't kailangan natin ng armor? Sabihin, may battle eh. Huwag tayong parang wala lang. Hindi, may battle. Araw-araw, binabanata ka ni Satan para ikaw ay makuha. So may armor. Pero tama, ano yung ating armor? Yung liwanag. In other words, pag ang suot mong armor ay yung righteousness and truth and obedience, etc., yan yung iyong sandata para yung kasalanan ay mataboy. Pag parati nakatambay ka doon sa tindahan at doon naman parati may nagtatagayan o kaya nakatambay ka parati sa mga kung ano-anong lugar, ay wala. Isuot mo yung armor ng liwanag. Kaya nakikita natin dyan, inakita natin na itong isinusuot mo ay yung mga bagay na makatulong sa iyo magtagumpay sa kasalanan. Kaya tinan mo, kahit yung liwanag pala, armor din. Pwede mo ding maging armor. Magtagumpay tayo sa gawa ng kasalanan. Okay, now, 6 things na pinanggit sa verse 13. 6 na bagay ang dapat ay ating i-put off. And then we need to put on the armor. Ano ang mga bagay na dapat nating nasuot na dapat wag isuot? Okay? Ano ang mga bagay na yan? Number 1, verse 13, let us walk honestly as in the day. Tayo ay nasa liwanag, lumalakad, walking honestly sa liwanag. Ano yung hindi dapat isuot? Not in rioting and drunkenness. Rioting, ito yan, hindi yan nagrambol yung mga frat, hindi. Ang rioting is drunken revelry. Yan yung inuman. Naku, lalo na ngayon, mamaya, no? Ang daming lasing. Oo. At siguro, I'm sure, buti sa bahay namin ay walang ganyan. Pagka kami reunion tuwing araw na ganitong araw, simula ako isinilang, yan ang aming, our family time. Pero yan ang wag daw sa rioting and drunkenness. Alam mo, itong rioting and drunkenness, ang dahilan bakit may mga bars, may mga taverns, nightclubs, casino, yung mga yan, dyan kumikita yan. And tayo mga Kristiyano, we have no business being in those places. Wag kang, di ba? Wag tayo sa mga lugar na ganyan. Pangalawa, ano ang wag nating isuot? Not in chambering and wantonness. Ano yan? Ang chambering is sexual immorality. Okay, sa aking research.
ang wantonness, kasi parang mga Old English to eh. Wantonness is without shame. Yung, yung mga hindi ka nahiya. So, for instance, ito'y common sa ating society, living together. Hindi naman mag-asawa, but living together. Now, minsan, isipin mo, hindi ba iniisip ng mga taong yun, teka muna, parang hindi nila iniisip eh. Basta iniisip lang nila, basta itong gusto natin gawin, itong gawin natin. Now, it may be acceptable to the society, it is never acceptable in the Word of God. Alam mo, hindi naman tayo nag-invento ng panibagong batas. Doon tayo sa liwanag ng Diyos. So, that's why, isipin mo, lahat nga ng kasalanan may consequence yan. Lahat ng mali may consequence. Kung ano man hindi ko alam. Pero we are not to, now, alam mo, gusto ko tayo maging welcoming sa mga tao. Pero sinasabi lang natin, kasi sa akin, welcome lahat ng nagli-live-in. Welcome, attend church. Kasi mahal namin kayo. Pero ang ibig ko sabihin, tayo, we better not get used to the idea that it is normal. In the Bible, it is not acceptable. Okay? Kasi may mga tao, they are even proud of doing that. Ayun yung wantonness. Mali na nga, proud ka pa. Hindi dapat ganun eh. Dapat, ma-recognize yan ng lahat. And then ano pa ang hindi dapat isuot? Not in strife and envying. Okay, yung strife ay desire for power. Ay marami dyan nag-aaway pag ganyan. Desire for power. Tapos envy is wanting more. Siguro wanting more power. Kasi pinagsama-sama ni Paul eh. Wag nating let us not, wag tayong lumakad in rioting and drunkenness. Huwag tayong lumakad in chambering and wantonness. Huwag tayong lumakad in strife and envy. So, yan ang mga bagay na hindi natin dapat gawin. So, hindi lang tayo nagising. Dapat linisin natin ang ating sarili. Huwag tayong mabuhay sa masama. And then last, a call to dress up. Verse 14, but put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to feel the lust thereof. So, put ye on. In other words, isuot natin ang Panginoong Jesus. We are to dress up in the Lord Jesus Christ. And notice, buo ang title na ginamit ni Paul. Put on the, Lord Jesus Christ. Now, punta tayo sa Lord. Lord means master. Yan ang ibig sabihin ng Lord, Panginoon. In other words, pag sinuot mo si Kristo, this is what you're saying, Lord, I submit to your Lordship. Kung anong sinabi mo, yan ako'y nagpapasakop sa iyo. Dapat ganyan tayo. Magpasakop tayo sa Panginoon. Di ba? So, tayo ay bakit? Kasi siya ang master. Ikaw, kung siya'y master, ano ka? Ikaw alipin ka. Ako alipin din. So, tayo nagpapasakop. And the master tells the slave what to do. Tells the slave where to go. Tells the slave how to do certain things. So tayo ay idamit natin itong panawagan, tayo magising, tayo maglinis, at tayo magdamit. Yan ang outline natin eh. Kaya sinasabi na ang isuot natin, tapos na tayo sa kadiliman ng mga panahon. Andito tayo sa liwanag, isuot natin panibagong damit na yan ay ang ating Panginoon. So, Lord means Master. Jesus means Savior. In other words, ibig sabihin ng Jesus, Jehovah saves. Na ang Diyos ay nagliligtas. Yun ang pangalan, yun ibig sabihin ng Jesus. Ang Diyos ay nagliligtas. So, in other words, isusuot natin Panginoon for deliverance. In other words, siyang magpoprotect sa atin, maglilinis sa atin, siyang magsasalba sa atin, at magpapanatili sa atin kasi siya ang ating
tagapagligtas. At yung Christ means Messiah or King. In other words, at bilang hari, siya ang nagro-rule sa atin. Siya ang naghahari sa atin at ang ating buhay ay pinaghaharian dapat niya. Na ang buhay ba natin, pinaghaharian niya. Alam mo, dapat, alam nyo, dapat pag mo Sunday morning, wala tayong decision whether punta ba ako ng 9 o hindi. Wala ka naman dapat decision doon. Ano sabi sa hari? King, I'm not coming. You have to wait for me. Ano yung ginagawa eh? Darating ka, 10:30. Tama ba yun? Sabi, kung yan ay haring tunay, baka nakakulong ka na. Hindi mo napayag ka. Kaya lang ay, di ba, ang puti ng Diyos. Ang buti ng Diyos talaga. Pero ano ba tayo? Akala ba natin, pag hindi ka ba nagbigay, hindi ka naglingkod, hindi ka nagpray, hindi ka dumating ng akala ba nakikinabang ka? Hindi. You're losing. Hindi lang rewards, but God will make sure, I'm sure that God will make sure you will never benefit. That I will never benefit from things that are wrong. Yan ang lesson dyan eh. Yan ang lesson dyan. Hindi tayo may kinabang. Meron tayong Diyos. Alam niya lahat ang ginagawa natin. Meron ba ang Diyos hindi alam na ginagawa? Alam niya lahat. At sa akin ba, okay, naging marumi, galing tayo sa dilim. Ngayon, nasa liwanag, abay maglinis. At sa ating paglilinis, abay isuot natin yung tamang kasuotan. Abay, pagdating sa 26, late pa rin tayo, hindi pa rin tayo nagbibigay ng tithes natin, hindi pa rin tayo, kasi alam nyo, by the way, sa giving, lagyan nyo lahat, kahit konti. Lagyan nyo lahat, kasi yun ay pagpapakita ng suporta. Yung iba, hindi naglalagay sa building. Bakit? Hindi ba kayo gagamit ng gym? Pag naitayo ang gym, hindi kayo pupunta doon? Baka mamaya kayo magbabasketball dyan. Sabihin ko, teka muna, Brad, ikaw ba yung nagbigay? Teka muna, titingnan mo natin, ha? Wag mo na magtumira ng, di ba? Ba tayo, puro tayo get. Puro tayo get. Kaya natin ang give. At sabi ko sa staff, alam nyo, tayo dapat, hindi gano'n, dapat tayo, our religion should not be based on always getting. Dapat meron tayong giving. Okay, and huling point ko, isuot natin, wear Jesus like a suit of armor. Isuot natin, Panginoon, bilang ating sandata. Diyan tayo magtatagumpay pag tayo nasa kasama ng Panginoon. Pag siya ang lalaban para sa atin. Look at verse 14. Again, put ye on the Lord Jesus Christ. Okay, so put ye on. So, therefore, isuot natin ng Panginoon habang tayo nasa mundong ito, ay ating sinusuot ang damit niya. At kapag tayo ay nagkakaroon ng mga problema, pag nalulumbay, isuot mo si Kristo. Pag meron kang mga failures, isuot mo si Kristo. Pag may mga pain, may mga discouragement, yan ang ating armor. Isuot natin si Kristo. Now, look at the last part. And make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Make not provision. Kumbaga sa damit, yung ating lumang damit, itapon mo na. Itapon mo na. At in other words, sa practical side, halimbawa, may problema ka ba sa alak? Hindi ko alam. Baka, hindi ko alam, Tay Abner, si Sam, baka hindi ko alam. May problema ba kayo sa alak? Aba, get rid of it. Yun yung sinabi doon eh. Yung sabi, and make not provision for the flesh. O baka ikaw ay meron ka pang problema sa mga improper, o kay mga kabataan, baka may mga improper relationship. Alam nyo, okay ang relationship kung kayo magpaalam sa magulang, sa pastor, at kayo nasa tamang edad. Actually, kung sa tamang edad, mga magulang, i-push na natin sila. Eunice, mag-asawa ka na. Sige na. Sino ba? Sino pa dito? Patricia. Bugbugin mo na. Hindi, alam mo, wala naman yun. Pero dapat, habang tayo ay, yung relationship, dapat tama. Dapat tamang panahon. Meron ako lesson dyan eh. Yung mga tama, you are tama spiritually, financially, socially,
may mga bagay. Pag okay na lahat, ay di go. Kasi wala ka na iniintay, di ba? Okay, conclusion, the hour is late. Alam mo, wala na tayong oras, tayo umuwi na. No? Tayo ay kailangan magising. Darating na ang Panginoon at ipagsusulit lahat ng ginawa para sa Kanya. So, anong gagawin? Una, gumising. Recognize yung mga pagkakamali. Wake up. In other words, saan ka ba nakatulog? Abay, gumising ka. Pangalawa, maglinis ka ng buhay. Clean up. Kung may mga bagay na mali, ay clean them up. And then, magdamit ka ng panibago at isuot natin ay si Kristo. Siya ang amo, siya ang hari, tagapagligtas, at siya ang dapat nating susundin. Okay? At huwag na tayo maghintay na kung kailan natin maramdaman. Do it now. Sa ating invitation, iluhod nyo, ipanalangin Panginoon, napabayaan ko ang aking family, at mapabayaan ko ang aking prayer life, napabayaan ko ang aking ministry, ang choir, hindi na ako nag-umaawit sa choir. Ipag-pray natin na isuot natin ulit si Kristo. Kasi kung si Kristo ang amo, pasabi ng Panginoon, Brad, mag-choir ka. Ay, di mag-choir ka. Sino masusunod? Ikaw ba o ang Panginoon, di ba? So dapat maintindihan natin itong lesson na ito. At maiano natin, bago tayo mag-26, at least may mga decisions na tayo. Let's all stand. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Let's pray. Father in heaven, we are so grateful. Sa loob ng 12 months, we have been so blessed by you. Ang church na ito, kami po ay iyong sinamahan, kami po ay nakagawa ng maraming bagay sa iyo pong tulong at biyaya, sa iyo pong kapangyarihan lamang. Kami po ay nagpapasalamat sa mga privileges that you have allowed us to be a part of. And as we go to the new year, tulungan mo po kami na makita sa aming sarili, meron ba mga bagay na napabayaan kami? May mga bagay ba dapat iwaksi? Meron ba mga bagay na dapat gawin sa darating na taon? So help us, Lord, to do them now. And not wait for feelings to come or a better opportunity. As we cross the new year, make us to have a decision in our hearts to do better and to be a better Christian, to be a better father, to be a better mother, a better youth, a better worker. Panginoon, tulungan mo kaming magpasya para sa iyo sa panibagong taon. Ito po ang aming samodalangin sa pangalan ni Jesus. While heads are bowed and eyes are closed, would you come and talk to the Lord? Kung meron ng pinakita ang Panginoon sa iyo na kailangan mong ayusin, kailangan tayong magising. You know, this is our final service in 2025. And let us offer to the Lord our prayer of thanksgiving and praise. At kung meron tayong mga bagay na gustong ilapit at isangguni sa Kanya, would you not do it today? Kausapin mo siya ngayong umaga. You know, it will do no harm for God to be your guide and your master and to be your Savior. Mga bagay na maaring hindi mo dapat gawin, isangguni mo sa Panginoon. Baka may mga bagay na ayaw ng Diyos. O naman baka may mga bagay na pinakita na ng Panginoon sa iyo ngayong umaga. At ang mga bagay na ito ay dapat ayusin mo sa buhay mo sapagkat kay kapatid, walang nagtatagumpay sa kasalanan. Eventually, magtatagumpay ang katotohanan at ang liwanag ng Diyos sa ating buhay. And so, sa halip na tayo mapahamak, sa halip na tayo ay masaktan, sa halip na tayo ay, bad things happen, it is best na ipagpaubayan natin sa Panginoon ang ating mga desisyon, ang ating po mga kinabukasan, ang ating pamilya, ang ating trabaho, ministeryo, at ipagtiwala natin sa Panginoon. Patuloy po tayong manalangin while heads are bowed and eyes are closed. Patuloy tayong manalangin.